Iniisip ko kasi itong regalong ito ay para sa mga banal. Eh sabi ko, hindi naman ako super banal, hindi naman ako extra ang kabaitan. Naiyak talaga ako. At sabi ko, Lord, talaga bang nangyayari ito o nakatsamba lang ako? Pag lumalapit sa akin, like for example, 5 to 10,000 people, lahat may sakit. Mamimit mo yan in 3 to 5 hours a day. It is humanly impossible that you can do it. Only God can. Salamat. Okay lang. Ay, lumalakad na. Sige, lakad. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace. Ngayon, on the way na kami sa Monte Maria. Naghihintay doon ng maraming tao every third Sunday. Nagse-celebrate tayo ng Healing Mass. Sa Alfonso, Cavite ang tungo ni Father Fernando Suarez, isa sa mga tinatawag ng mga Katoliko na healing priest o paring nakapagpapagaling ng sakit. From all eternity, O Lord, you are. The waters have lifted up, O Lord. Ang mga tao dito, yung iba madaling araw pa, naghihintay na. Naging family affair na rin ito. Healing of their family. Yung iba, kahit tubig, ipapabless ng tubig, iinumin nila. Sinusuot ko na lahat dahil nagkakagulo. Ayan, handa na dapat pagbaba. Itong mga taong ito ay nandito na. Father, good morning. Hello. Konti na lang po aking pong skin allergy. Gumaling ka? Opo, salamat po. Okay. Okay, God bless you. Kumusta? Mga taong may iba't ibang idinadaing na karamdaman. Good morning, Hello, kumusta kayo? Mabuti naman po. Lahat nakaabang sa pagkakataong makausap o mahipo man lang ang kamay ng pari. Hello, booking ka na. Father, ari pong aking Meron ding nagpabasbas ng tubig. Iba naman ang kahilingan ng ilan. Father, hindi pa naman ang note. Nang sa wakas ay nakababa ng sasakyan si Father Suarez, higit na marami pa ang nag-aabang sa kanya sa pagdarausa ng misa. Merong nagmamano, humahalik sa pisngi, habang ang iba naman, makahaplos lang kay Father, ayos na. Father. Bless your heart, bless your heart. Good to see you. There will be healing flowing through this altar because of Jesus. Amen. Isa si Ronnie sa mga dumating para ipagdasal na gumaling na ang kanyang sakit. Dumayo pa mula Valenzuela City si Ronnie kasama ang kanyang ina at stepfather. Ang kanyang sakit, oromandibular dystonia, kondisyong nagdudulot ng muscle spasm, kaya hindi mapigilan ang halos walang tigil na paggalaw ng kanyang katawan. Dahil din sa muscle spasm, kaya hirap tumayo at maglakad si Ronnie. My role is not to heal you, but to let you know that there is this God healing us. Si Ronnie, lupaypay sa kanyang upuan at tahimik na umiiyak. Yakap siya ni Aling Leticia. Dahil sa ngayon, ito na lang ang kayang gawin ng isang ina para sa hirap na anak. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pagkatapos, isa-isang nilapitan ni Father Suarez ang mga may malulubhang karamdaman. Kung ang Baka hindi palpitation ng matumba aking heart. Higa mo. Higa mo. Aking mga pa. Radio Veritas, AM Station, Lakad. Veritas 846. Ayan, every Sunday, Hallelujah. Pag
Pasalamat ka sa Diyos. Ito, may cyst. Instant na wala ang bukol ngayon. Wala na po akong mali po. Ngayon lang. Sige, lakad. Maya-maya pa, nilapitan ng pari si Ronnie. Napansin kong biglang tumigil ang pamimilipit nito. Hinipa ng pari ang isang bottled water at pinainom sa kanya. Habang pinagmamasdan nito, sinabayan ko rin ng dasal na sana nga gumaling si Ronnie. Sumagi rin sa isip ko ang napakaraming may sakit na kasama namin sa lugar na ito. Lahat humihiling, lahat umaasa para sa isang himala. Ang Kamay ni Jesus Shrine ay kilalang pasyalan sa Lucban, Quezon. Sa isang kwarto, nakita kong nangungumpisa si Father Joseph Fallier sa isang kapwa niya pari bago siya magmisa. Amang nasa langit, kami ngayon humihingi ng iyong tulong at gabay para makapaglingkod sa iyo, sa iyong sambayanan na may malinis na kalooban. Tulungan mo kaming marapat na makapaglingkod sa iyong banal na altar at makapagbigay sa iyo ng papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, let's go. Isa si Father Fallier sa mga kilalang healing priest sa bansa. Nagsimula yun mga 1993 naghihiling na ako. Kaya lang hindi talaga buo yung faith ko na makakagaling ako through the prayers sapagkat galing ako sa family of doctors. Ang daddy ko, doctor dito sa Lucban. Ang mami ko, nurse. Dalawang brothers ko ay doctor. May hospital kami dito sa Lucban. Taong 1994, may nakabanggaan ang sinasakyan ni Father Fallier at ilang katao ang namatay. Doon daw nagbago ang kanyang pananaw. Ako, tinamaan ng bubog ito. Naputol yung nerve, na-alter nerve, kaya naging ganito yung kamay ko. Kaya tinawagan natin Kamay ni Jesus. That was the start na ako maniwala na pwede akong gamitin ng Panginoon in the healing ministry. Bago isagawa ang healing, nagmisa muna si Father Fallier. Amen? Yung nangyari sa kanila, pwede rin mangyari sa inyo, sa ating lahat. Amen? Sa misa, nakatabi ko ang isang batang tila ba may mabigat na dinadala.
Ang kanyang inang si Leanita ilang ulit napaiyak sa misa. Doon ko lang nalaman na ang 11 taong gulang na si Danilyn, halos bumigay na ang 2 kidney at nangangailangan ng dialysis. Kasi po talagang gusto namin siyang gumaling. At saka sa hindi po namin kaya ng bulsa. Ang kanyang kagamutan ay basta dasal na lang po ang kailangan namin. Para po humingi kami ng tulong sa kanya kung siya mapapagaling pa o ano. Pagkatapos ng misa, sinimulan ni Father Falier ang pagpapagaling sa mga may sakit. Nilibot niya ang buong simbahan habang ipinagdarasal ang iba't ibang uri ng karamdaman. Mula sa cancer hanggang sa sama ng loob sa kapwa na maaaring kinikimkim ng ilan. Tapos, isa-isa niyang hinipo ang mga may sakit. At alipa. Lipa ko kayo, dumayo pa ko kayo. Sige po. Ang ilang nagsidalo, agad-agad daw natanggap ang kagalingang ipinagdasal. Naobserbahan kong mas madali kasing makita ang bisa ng healing kapag nangyari ito sa taong nakikita ng mata ang karamdaman, gaya ng hirap lumakad. Nawala po ba yung sakit? Tama-tama? Harapan natin ang mga O hirap makakita. Naniniwala kayo? Mulat po na. Mas malinaw po ngayon? Mas malinaw po ang nakikita niyo? Hindi po ganito malinaw ang mga mata ng mga malinaw na malinaw na sa ilang taon na po may sakit? Maya-maya pa, lumapit si Father Falier kay Danilyn. Panginoon, pagpalain po ninyo ang batang ito at ang kanyang ina. Naniniwala po kami na walang imposible sa inyo. Na sa pagkakataong ito, dinadialysis na po ninyo ang batang ito. Naniniwala po kami sa himala, sapagat kayo ang Diyos ng himala. At ang himalay nagaganap araw-araw kung gugustuhin lang po ninyo. Kung gugustuhin po ninyo, Panginoon, gagaling po ang batang ito sa kanyang kidney problem. Inaangkin po namin ang Sa oras na yon, walang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Diyos para sa batang ito. Pero para sa mag-ina, sapat nang may nakapitan silang pag-asa. Nagdasal ka ba kanina? Ano pinagdasal mo? Sana pong gumaling na. Tara dito. Pupunta tayo sa chapel. Tara. Nakita ko rin ang kislap ng pag-asa habang inaakay ni Father Suarez si Ronnie. Naibulong sa akin ni Aling Leticia na tila sumigla ang anak. Mas diretso na ang likod at mas mahaba na ang nalakad. Balot ng panalangin ang buong kwarto. At sa isang sandali, napakasarap na mapanatag ang iyong loob at umasang magiging ayos lang ang lahat. Ako'y gagaling! Hindi na akong gagaling! Hindi na akong papagaling! Tak-tak-tak daw ako! Hindi totoo yun. Gagaling ka. Hawakan mo kamay ko. Lakad na ikaw. Ako'y gagaling! Ano ba sakit mo?
hindi makalakad. Masakit ang liig, lahat masakit. Hindi malabo mata. Hindi na ako gagaling. Akapin mo ako. Hindi na ako gagaling, sabi niya. Kaya na ako din nakatakda nung kaya anak ako'y nakatakda na. Hindi ako naniniwala sa kanya, hindi siya Diyos. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa kanya. Ako'y gagaling. Relax ka, relax. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Ilagay mo ito sa kamay mo. Huwag kang magalit. Ngayon, ikaw ay magsasayaw na. Lakad ang ikaw lang. Lakad. Kung titingnan, parang kalmadong-kalmado si Father Suarez habang nagaganap ang para sa iba'y isang milagro. Father, pwede mo ba i-describe sa amin what happens within you kapag ka ikay nanggagamot? Kasi akala nga ng lahat, pagka ako'y naggagamot, I feel something or I'm in trance. This gift is not for me. It's for the people. Halimbawa, pagka ako'y nag-pray, ang nakaka-receive ng sensation, nakaka-receive ng healing ay ang tao. Recipient ay ang may sakit. Yung aking ipinipray, hindi ako, wala akong nararamdaman. I'm just a normal human being. Pero aminado si Father Suarez, noong unay natakot siyang magsagawa ng healing. Yung gift na discover ko at the very young age, 16, right after graduation from high school, na may nakita akong isang babae na lumpo sa simbahan. Naawa lang ako sa kanya. Biglang, nung nagdasal ako ng ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, bigla siyang tumayo, naglakad. Natakot na ako noon. Nung natakot na ako noon, sabi ko, my God, meron siguro akong gift. Pero hindi niya raw ginamit ito hanggang napunta siya sa Canada at naging pari. Nung ako na ang nasa na mag-heal, na mag-officiate ng healing mass, nag-start na mag-manifest ang mga healing, like blind, deaf, crippled. So, nag-decide ang community where I belong, Companions of the Cross, dahil open sila sa ganitong charism na magkaroon ng sarili akong healing ministry. Ang nakapagpabukas sa puso ko nung sinabi ng spiritual director ko na itong gift na to ay para sa ibang tao na ay makakabuti ito kung gagamitin ko para sa iba. Pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 2008, nagbalik si Father Suarez sa Pilipinas at kalaunan ay pinayagang magtatag ng kongregasyon. Father, gano'n po kahirap yung may ganyang gift? To survive it or to overcome it para ka hindi ma-burden, malinaw sa akin na hindi ako nagpapagaling. It's very clear in me that I'm only God's instrument and I have no power to heal. Sabi ko, ang hirap palang maging Diyos. Lahat ng tao may kailangan sa'yo. At kung meron man hong taong hindi gumaling, ano po ang paliwanag? Well, kung may taong hindi gumaling, sana mature siya na masabing misteryo ang buhay. Masasabi niya na kagustuhan na yun ng Diyos na hindi siya gumaling. Pero ang pinakamahalaga sa tao, hindi yung siya ay gumaling. Ang pinakamahalaga sa tao ay magkaroon siya ng access to hope that he or she will be cured. Magandang hapon po. Ma'am. Kamusta po? Si Ronnie po. Ayun. Ilang araw matapos dumalo sa healing mass ni Father Suarez, dinalaw ko sa bahay si Ronnie. Naroon pa rin ang palatandaan ng sakit na oromandibular dystonia. Pero hindi natitinag ang pananampalataya ng mag-ina. Kaya mo ba ikwento sa akin kung ano yung naramdaman mo nung linggo, nung lumapit sa'yo si Father? Nung lumapit po sa akin si Father, tapos niyawaan niyo po ako. Habang may tumawak sa akin ng medyo vlogger. Mainit, malamig? Malamig po. Malamig? Parang may humawak sa'yo malamig. Oo. Ginagawa niya ako. Oo. Dahil tumawa. Oo. Nakatayo, nakalakad ko ako ng maayo. Mabilis, oo. Nung pinatayo ka niya, nagulat ka rin ba na parang nawala yung sakit mo? Oo. Hindi ko rin po akalain ng ganun.
Hindi man ganap na gumaling si Ronnie sa ngayon, sabi ni Aling Leticia, meron siyang pilay sa paa na bigla raw nawala. Parang may Ganon. umakap sa akin, ma'am. Parang may umakap sa inyo? Oh. Parang may umakap sa amin, Mm-mm. sa akin. Kasi nakaakap ako sa kanya eh. Kaya, iwan ko yung tumulo yung luha ko, iyak ko na iyak. Parang may umakap sa akin na mahal ko kayo. Mahal ko sana eh, simba ko to palagi. Mm-mm. Kasi siya na lang ang tanging kapitan namin. Gaano kahalaga na ang isang tao ay naniniwala din siya talaga na siya gagaling? Yung faith ang magdadala sa'yo na umupo ka ng matagal, makinig ka, dumalo ka ng misa, magdasal ka. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo gagawin ang lahat ng bagay na yon. Halos pareho ang reaksyon ni na Father Suarez at Father Falier nang madiskubre ang gift of healing na kaloob daw ng Panginoon. It's a noble apostolate kasi, so sublime, so divine, na para bang you become Jesus. You become the vivid sign of Christ's love. Nakakaiyak. Yung una kong nakita sa Lipa City, wherein I healed a paralyzed woman, was able to walk, naiyak talaga ako. At sabi ko, Lord, talaga bang nangyayari ito o nakatsamba lang ako? So talaga bang binibigay mo sa akin? Bakit po kaya sa tingin nyo ay kayo po yung napili para bigyan ng ganyan regalo? Well, bakit ako ang pinili? Isang misteryo. Kung bakit ako naging pare, I used to be the black sheep in our family. Kaya nasabi niya, it is when I am weak that I am strong. It is when I experience my powerlessness that the power of God is manifested in me. Na pinipili niya, yung sa tingin ng tao ay hindi karapat-dapat. At yung dahilan sa pag-ibig ng Diyos, doon niya ginagawang karapat-dapat. Panginoon, pagpalain po ninyo ang batang ito at kanya. Ayon kay Father Falier, may pagkakataon ding hindi agad gumagaling ang isang tao. Kung minsan naman, sadyang hindi na nalulunasan ang karamdaman. Well, we can call it miracle, milagro, divine intervention. Kasi it's over and beyond the ordinary. Pero hindi lang instant yung mga healing na nagaganap. Meron ding mga gradual ba? Yung dahan-dahan. And it's more step-by-step process. We can call them miracle actually. It's the act of God. It's not my act. It's not the act of the priest. It's the miracle of the love of the Lord. Paliwanag ni Father Falier, kung tutuusin, lahat naman ng pari ay kayang gawin ang ginagawa niya. During the imposition of hands, we receive a lot of blessings. And I believe one of those is the gift of healing. Kaya lang merong mga tao na gifted, added to that imposition of hands, meron talagang tumatanggap ng diretso na gift by the Holy Spirit. At ang tawag natin dyan, Ate Sandra, sa theology is charism. Sa aking pakikipagkwentuhan kina Father Suarez at Father Falier, nasabi nilang masaya sila sa kabila ng malaking responsibilidad na nakapatong sa kanilang balikat. Pero aminado rin silang sa pag-iingat sa anilay mahalagang biyaya ng Diyos, kailangan din nilang magpakatatag ng husto laban sa tukso. Ayon kina Father Falier at Father Suarez, kailangan din nilang labanan ang tuksong dumarating sa kanilang buhay. Napakalaki. Unang-una sa pera, sa power, sa fame, sa pride. Napakalaki ng temptation. Like, you can manipulate people. You can misuse the money, the funds, the resources. You can abuse people. I believe in accountability and transparency. So from the very beginning, every single cent is transparent and accountable. Please, Mary, manifest His present power in your presence. Humbly, I experience it. At para bang pagkaramdam ko, ako na yung nagpapagaling. Instrumento ka lang. Any gift naman, talagang dapat pag-ingatan.
dahil galing sa Diyos. Walang grupo o samahan ang mga healing priest sa loob ng simbahang Katoliko. Pero sina Father Suarez at Father Fallier ay ginagabayan ng mas nakatataas na obispo sa kanilang lugar. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, anumang kagalingan na natanggap ng mga tao sa tulong ng healing priest ay galing sa Diyos. Halimbawa, gumaling ako, bakit mo sasabihin hindi milagro? Sa akin, milagro yun. Terminal na ako, milyon-milyon na nagastos ko, tapos gumaling akong bigla. Hindi mo humingi si Father sa akin ng isa mang kusing, pananampalataya ka, ikaw na mag-witness, ikaw na magsabi. Ito nga raw ang ginagawa ng mga magulang ni Angel, kaya walang sawa silang magkwento tungkol sa paggaling ng kanilang anak na si Angel mula sa sakit na lupus, 2 taon na ang nakararaan. Nagkaroon siya ng rashes, sa hospital lumabas lahat yun. Tapos yung nagbibilid nga yung gums niya, yung hindi siya makalakad, yung paa, ang knees, masakit, yung hands, hindi magalaw. So, yun. Siyempre bata, wala din siya magawa. So, iyak lang ng iyak sa amin. Ayoko na mama, ayoko na papa. Parang yung, alam niyo yung kandila na nakikita mo siyang unti-unting nauupos. So, yun yung feeling mo. Kasi wala kang magawa eh. Tapos nung sinabi ng doktor na yung lupus ay wala siyang cure. Kaya nagpasya ang mga magulang ni Angel na dalhin sa misa ni Father Suarez ang bata. Talagang nakita namin yung miracle, yung pa-third yata or fourth time na dito siya sa Batangas City. Ngayon nung kami na, ang kita ko kay Father talaga nung mga time na yun, parang ang liwanag niya. Nag-pray siya doon sa tubig, lumagok sa ng isa, tapos pray ulit, tapos sinara niya. Inabot niya sa akin. Sabi niya, painom mo sa anak mo, gagaling na siya. Kaya sabi ko talagang tuwan-tuwa ako. Talagang tuwan-tuwa ako, hindi ko malaman. Tapos, pinigilit ko siyang, hindi nga siya, parang siya lantang gulay lang na naka lang sa akin. Nakasubsub lang dito talagang buhat ko lang siya. Pinigilit ko siya, inom ko siya. Halos nabasa lang yung kanyang lips. Ramdam ko sa kanya parang nagising. Sabi ko, tingnan mo si Papa Jesus, may crucifix na malib eh. Tingnan mo siyang patayin kayo, kagagaling ka na. Gumaling nga si Angel na ngayon ay 8 taong gulang na. Tuloy ang kanyang pag-aaral at gaya ng ibang bata ay patuloy na nagbibigay ng saya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming mga tao ngayon, may sakit sila. Yung iba, nalulungkot sila kasi syempre parang kuminsan painful din yung sakit nila eh. Diba? Anong mensahe mo sa kanila? Pray lang po kay Lord. Dapat ba sila mawala ng pag-asa? Hindi po. Salamat sa Diyos. Matapos naman ang misa ni Father Fallier sa Quezon, nakilala ko naman ang mag-asawang ito kasama ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Giorgio. Sabi ng iba, baka hindi ka na magbuntis kasi nga 43 na po ako. May nagsabi po sa amin, magsimba kami dito. Tapos po pangatlong pagsisimba pa lang namin, positive na nagpa-check. Lubos po ang pasasalamat ko at pananampalataya. Una sa Panginoon, pangalawa kay Father, kasi siya po ang ginawang daan o tulay ni Papa Jesus. Ang karanasan daw ng mga taong ito ay patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal na dalisay at walang hinihinging kapalit. Ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa panalangin ninyo. Huwag ho tayong magmadali. Meron siyang pamamaraan, meron siyang oras. Ang kailangan lang po niyo, ibigay niyo sa Kanya ang inyong pagtitiwala. Patuloy po siya nagpapagaling. Hindi tayo hihindian ng Diyos. God refuses no one. So, and once you na maramdaman at makita natin yung word na yon, you will embrace God and you will experience His powerful love. At yun po ang magpapagaling, magpapalaya sa ating lahat. At pagpalain kayo ng Diyos, Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Marami na rin ang nagsabing gumaling sila dahil sa pananalig sa Diyos. Meron ding gaya ni Ronnie na lalong pinatitibay ng pananampalataya dahil na rin sa pag-asang muling namumulaklak
sa kanilang mga puso. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.